alam ko, alam na alam nyo ito, no? Sapagkat di nakaiba sa pagiging isang Pilipino ang katangian ng pagiging hospitable. At ako'y nagpapasalamat na tayo naging Pilipino at tayo may kaugalian na ganito o nakasanayan natin sa pamumuhay natin bilang isang tao o bilang isang Pilipino at yun din bilang isang Kristiyano. Ngayon po ay June 13, 2021. Napakabilis ng panahon, mid-year na po tayo, no? The gift of hospitality. Matatagpuan natin ang ating teksto sa isinulat ni Matthew chapter 25 verse 34 to 45. Atin po itong babasahin sa wikang Tagalog. Kung magkagayoy sasabihin ng hari na nasa kanyang kanan, magsiparito kayo mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo buhat ng itatag ang sanglibutan. Sapagkat ako'y nagutom at ako'y inyong pinakain. Ako'y nauuhaw at ako'y inyong pinainom. Ako'y naging taga-ibang bayan at inyo akong pinatuloy. Naging hubad at inyo akong pinarantam. Ako'y nagkasakit at inyo ako'y dinalaw. Ako'y nabilanggo at inyo akong pinaroonan. Kung magkagayoy, sasagutin siya ng mga matuwid na mga nagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagutom at pinakain ka namin, o nauuhaw at pinainom ka? Verse 38, at kailan ka namin nakitang isang taga-ibang bayan at pinatuloy ka, o hubad at pinarantam ka? At kailan ka namin nakitang may sakit o nasa bilangguan at dinalaw ka namin? At sasagot ang hari at sasabihin sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, yamang inyong ginawa sa isa dito sa aking mga kapatid. Kahit sa pinakamalit na ito ay sa akin ninyo ginawa. Verse 41, kung magkagayoy sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa at pasaapoy na walang hanggan na inahanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Sapagkat ako'y nagutom at hindi niyo ako pinakain. Ako'y nauhaw at hindi niyo ako pinainom. Ako'y naging isang taga-ibang bayan at hindi niyo ako pinatuloy. Hubad at hindi niyo ako pinarantam. May sakit at nasa bilangguan at hindi ako dinalaw. Kung magkagayoy sila na may magsisagot na may pagsasabi, Panginoon, kailan ka namin nakitang nagugutom o nauuhaw? O isang taga-ibang bayan o hubad? O may sakit o nasa bilangguan at hindi ka namin pinaglingkuran? Kung magkagayoy sila'y sasagutin niya na sasabihin, katotohanan sinasabi ko na ito ay hindi nyo ginawa sa akin. At ang mga ito ay mga paroon sa walang hanggang kaparusahan, tatapat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Nawa, bendisyonan ng ating Panginoon ang salitang ating nabasa sa umagang ito. Philippines is known for hospitable people. Christians should be, o tayong mga Kristiyano din, ay hospitable to non-members at lalong-lalo na saan? Maging hospitable tayo sa ating mga kapwa Kristiyano sa iglesia ng ating Panginoong Diyos. I-define natin kung anong ibig sabihin ng salitang hospitality. Sabi nga sa wikang Tagalog, ang pagiging ang ibig sabihin ng hospitality ay pagiging magiliw sa panauhin o mabuting pakikitungo at magiliw sa pagtanggap. Lalong-lalo sa mga bisita. Naalala ko nung ako'y bata pa, kapag may dumarating na mga bisita o kamag-anak namin na galing sa ibang bayan o ibang lugar na pupunta sa bahay, alam nyo yung nakatago ng mga kwaderno, yung mga gamit na medyo hindi pangkaraniwan, medyo maganda, pinupunasan ng aking nanay, ginuhugasan. At yun ang ginagamit, yung kutsara at tinidor, ang mga plato, talagang pinaghahandaan sa mga bisita. Tumatak sa akin kasi tapos kapag normal na kainan, yung hindi yung medyo malilinis at magaganda yung ginagamit ng aking mga magulang, sabi ko grabe pala ang mga bisita, napaka-importante. So yun na tumatak sa akin kasi hanggang ngayon kapag may bisita talagang magagandang kagamitan kasi nakakaya minsan lang sila dumalaw sa pagkakataon na yun, bigyan natin ng lubos na impression, first impression niya sabi is last, di ba? Yung makilala ka sa unang pagkakataon, yun ka na. Yun na sumasalamin sa iyo. Di ba?
Defining hospitality. Sabi, a collection of gifts you give to others. Tama nga naman. Yung katulad ng sa nanay ko, sabi ko nga, yung mga material na bagay na pwedeng ibigay, o gamitin ng mga bisita. Isa pa, one way giving it, non-reciprocal meeting of others' need. One way giving it. Napakaganda ng defining, definition ng hospitality. Next is about loving. May pagmamahal, pag-ibig, pagiging hospitable natin. And last, kindness in welcoming guests or strangers. Sa pagtanggap o pag magiging magiliw natin sa ating mga bisita. Saan natin dapat i-extend ang ating pagiging hospitable? Hospitality was given to, according sa Hebrew chapter 13, nasa naman Bible ko yun? Hebrew chapter 13, verse 2, ano po ang sinasabi dyan? Basahin po natin. Sabi dyan, being hospitable to strangers. Huwag ninyong limutin ang pagpapakita ng pag-ibig sa mga taga-ibang lupa, sapagkat sa pamamagitan nito, ang iba'y walang malay na nakapagpapatuloy ng mga anghel. Malay natin, ang bisita natin ay pinadala ng ating Panginoon Diyos, isa pa ng anghel, na ginagabayan tayo, o kaya paano nating tanggapin ang mga bisita. So dapat natin tanggapin kung sila man ay bibisita o may pangangailangan, tulungan natin. Lalo na ng mga kapatiran. Romans chapter 12 verse 20, hindi lang po pala ito sa mga kaibigan, mahal natin sa buhay, family, pati daw sa kalaban. Ano ang katuruan na sinulat ni Apostol Pablo diyan? Kaaway, Bakit natin dapat extend din sa kanilang pagiging hospitable? Romans chapter 12 verse 20. Kaya kung ang inyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya ay mauuhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon ay mga bagay ng apoy ang ibumuntun mo sa kanyang ulo. Huwag kang padaig sa masama, kundi bagkos daigin mo ng mabuti ang masama. Okay, napakaganda na sinabi ng Apostol Pablo. Mga kaaway natin, pagsilbihan natin, may nakikita nga experience yan, na kwento, na ang kapitbahay niya, medyo hindi niya kasundo. Ang ginawa na itong kapitbahay na ito, may konti silang hidwaan ng konti, ang ginagawa, minamahal niya, binibigyan niya ng pagkain pag may sobra, ini-invite niya pag may handaan. So, imbis na mag-away sila, nagkabatian na sila. Ganun din, vice versa, yung kapitbahay pag may handa, inimbitahan, binibigyan ng pagkain, hanggang naging close sila. Yung kaaway niya, hindi niya naging kaaway, naging kaibigan niya na. Lalo-lalo na kapitbahay niya. Napakainam, di ba? James chapter 1 verse 27, sa mga mahihirap natin mga kapwa-tao, lalo-lalo sa ating mga kapatiran. According sa James chapter 1 verse 27, sabi dito, ang dalisay na reliyon at walang dungis sa harapan ng ating Diyos at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaeng bao sa kanilang kapighatian at pag-ingatan walang dungis ang kanyang sarili sa sanglibutan. Lalo-lalo na yung mga kapatiran natin na nawalan na ng mahal sa buhay. Meron tayo mga kapatiran na nawalan ng mahal sa buhay, asawa. Diba? Alam natin, Sister Shirley, ang kanyang kabiyak, napakamainam na si Brad na talagang kahit na may sakit, tuloy pa rin siya sa kanyang paglilingkod hanggang siya ay nawala. Kakikitaan natin na hindi kainahan. Kaya nga ako nagpursige din na sabi na inspire ako. Na kahit may sakit siya, pinagpatuloy niya ang kanyang paglilingkod kahit nagda-dialysis na siya. Hindi hadlang yung sakit para pagsilbihan ng ating Panginoon Diyos, nagme-message pa siya, si Brad. So kakitaan natin ng magandang pagtulong din sa mga mahihirap o naulila. Matthew 20, chapter 25 verse 36, sa mga may sakit. I-extend natin yung ating pagiging hospitable, tulungan natin sila, lalo-lalo ng mga kapatiran. Matthew chapter 25 verse 36, in prison, sa mga nakakulong, lonely kasi sila, dapat dalawin din natin sila. Lalo na mga kapatiran natin, o kaya mga kaibigan natin na naturuan na naging Kristiyano, nag-convert. 1 John chapter 4 verse 7, mga kaibigan natin. Galatians chapter 6 verse 10, lalo-lalo sa kapwa nating mga Kristiyano. Extend natin ang ating pagiging hospitable o hospitality. 1 Timothy chapter 5 verse 8, lalong-lalo tinatangkilik natin ang ating family.
Pakita natin pagiging hospitable para yung mga anak natin, saling lahi. Sabi ko nga, yung nanay ko, pwede kong may gawa yung mga bagay na paghandaan, kung sino man pupunta sa bahay, talagang ibigay mo na yung best mo, pakita mo na, no? Para maalagaan or kaya makita nila ang pagiging mabuti ng isang pamilya, lalo na ang pamilya ng Kristiyano. 6 gifts of hospitality. Saan natin pwedeng ibigay? Hungry, anong dapat natin gawin? Nourishment, pakainin natin sila. Like yung ginagawa ni Brother Jun at ibang pang mga kapatiran sa pangunguna ni Brother Jun, yung kapag may mga bagyo, lalo nagugutom yung mga kaawa-awa nating kapatiran sa mga kababayan na bibigyan natin sila ng pagkain. Katulad sa Tagaytay, nangyaring Taal, yung volcano eruption. Taal volcano eruption, tapos yun, tumulong ang mga kapatiran. Sa pamagitan ng pagtulong, extend sa panalangin din, pwede. Kahit na walang-wala tayo, panalangin, idalangin natin sila na lumakas makayanan nila. Thirsty, anong dapat natin ibigay? Serbisyo, painumin natin sila. Literal na wow, bigyan natin sila ng tubig. Literal na nauho sa spiritual na pamumuhay, bigyan natin sila ng banal na kasulatan na pakainin, para hindi maging nourish ang kanilang spiritual na pananampalataya sa ating Panginoon Diyos. Ano pa? Stranger, bisita, bigyan natin sila ng matutuluyan pag sila ay inabutan ng gabi, magkaminsan ganyan pag nasisiraan tayo sa isang lugar na hindi natin kabisado at may bahay, anong gagawin mo pag ikaw ay may bahay na yon? Pwede mong sasabihin, nasiraan po kami. Pwede natin patuluyin, maganda yung bagay na ganon. Katulad ng ginagawa din natin pagsaselfie sa mga kapatiran na walang mga tahanan, tumutulong tayo o walang kakayahan. Naked, anong gawin natin? Benevolence. Sick visited, comfort natin sila, para mapagaan ang kanilang sakit. Like for example, yung panalangin natin kanina, kay Brother Jun na pinalangin niya si kapatid na Jenny. Jenny? Sa kanyang sakit. Sa pag-ganun po, comfort, magpalakasan tayo. Prison, companionship. Kailangan kasi ng mga nasa kulungan ay companionship. Katuwang nila na maibsan ang kanilang naramdaman na pangungulila. Prison. Number 1, ano ang dapat natin pag-aralan? The gift of nourishment. Anong ibig sabihin yan? Sabi diyan ng ating Panginoon Diyos, sa Panginoon si Kristo, sa ating teksto, for I was hungry, ako'y nagutom, and you gave me something to eat. Binigyan niyo ako ng makakain. Sa pamamagitan ng food is the key. Kung maalala niyo si iba, na hindi, bagamat siguro na ang tawag talaga tayo, magkaminsan nagugutom tayo pag may bilin pa rin, pero yung bilin ng Diyos ay nakalimutan niya. Kumain siya ng pinagbabawal na nasa gitna ng bilin ng Diyos, Kinain niya mismo, kaya yon nagkasala. At binigyan niya rin ang kanyang asawa na si Adan, nagkasala din, So si Jacob and Esau, anong istorya niyan? Magkapatid na anak ni Isaac. Esau is a hunter, a man of the field, while Jacob is a simple and humble man who sit in tents. Nandun lamang malapit sa kanyang ama nung matanda na si Isaac. Esau returns from a day of hunting, famished and exhausted. Napagod siya sa pangangaso o paghahunting, begging his brother for food, sa pagkain, literal na pagkain, nagutom, Tapos sabi ni Jacob, demands Esau's birthright in exchange for some soup. Pumayag naman itong si Esau, nagutom, syempre gutom na gutom. Pinaghandaan ng pagkain para yung birthright niya mapunta kay Jacob. So yun ang nangyari, hindi si Esau ang siyang nabigyan ng bendisyon ng kanyang ama, kundi si Jacob. Ano pa? The gift of nourishment, anong ginawa ng ating Panginoon si Kristo? Demonstrate miracles. Ano yun? 2 fishes and 5 loaves, 5,000 men at women and children ay napakain sa pagtuturo ng ating Panginoon si Kristo. Sinusundan siya ng maraming mga tao, babae, lalaki, mga bata, may edad. Anong nangyari diyan? Siguro napansin ng ating Panginoon si Kristo, nagugutom ang mga tao. Likas sa taong magutom, pakainin natin sila. Sabi ng ating Panginoon si Kristo, anong meron kayo? Ayan, hinanda ng alagad. Ito nakita, 2 pirasong isda at 5 tinapay. Anong nangyari? Nagkaroon ng miraglo, ginawa ng Panginoong Diyos, napakain ng mga tao, may sobra pa. Napaka-amazed ng ginawa ng ating Panginoon Kristo. Kung literal na pagkain, kayang gawin ng ating Panginoon Kristo, lalong-lalo na
ang spiritual na katangian, ano? Kung tayo, sa ngayon, di natin kapilang ang ating Panginoon Diyos, nasa langit na siya, yung kanyang salita na nagbubusog sa atin sa pang-araw-araw ay lumalakas tayo. Kahit nga kahapon, ano, sabi nga kanina ni Brother John at ni Brother Neil, medyo masakit, kahit din ako, medyo maghapon nasa computer. Kahapon, di nararamdaman yung sakit at pagod. Pero kaninang umaga, naramdaman namin, kahit din ako. Maghapon kami nakaupo. Yung pa, lumalakas tayo sa salita ng Diyos, ano, pero kinamagaan, nanghihina din tayo. Pero ngayon, lumalakas na naman sapagkat anong araw ng Sanlinggo, magkakatipon tayo magkakapatiran na hindi lamang unang araw tayo ng Sanlinggo nagtitipon at nag-aaralan, may midweek, may pagkakataon at kung gusto niya mag-invite sa amin, nila Brother Neil, Brother June at iba pang mga kapatiran, Brother Arnold, na mag-aralan sa inyo online, pwede rin. Samahan namin kayo, di ba? Napakaganda, literal na pwede tayong kumain, magpalakas, spiritual, ganun din. Biblical example, marami yan. Abraham entertained angels. Dumating ang mga angels, 3 yon. Genesis 18:18, anong sinabi ni Abraham? Pinaghandaan niya na makakain ng mga bumisita sa kanya, in-entertain niya, pinaghandaan niya. In-invite niya sa kanyang tahanan at pinakain, di ba? Strangers, nourishment, eat. Yung pinakain. Land of hospitality nga yung lugar ni Abraham o Abram, ano? Kaya nga siya pinaalalahanan ng mga bisitang ito na sabi, ang plano ng Diyos sa iyo ay i-reveal, ano? Yung kumbaga yung lahi na Abraham sa panahon natin ngayon ay napakadami na, buong mundo meron ng tao, ano? Kung bibilangin natin ang ating buhok, yan ang lahi ni Abraham. Napakadami, hindi natin mabibilang. At ang mga bituin sa langit, bibilangin mo. Siguro pag nabilang mo na, sabi ng Diyos, nag-uumpisa ka pa lang. Ang buhangin, sa buhangin sa dagat, bilangin mo yan. Ganyan ang lahi ni Abraham. Naging totoo. Di ba? Sinabi ng ating Panginoon Diyos na ganyan maging lahi mo, magsisimula, saling lahi hanggang ngayon, napakarami na ng tao. Ano pa? Abigail offered David a peace meal. Sa 1 Samuel chapter 25, babasahin natin ito. Naghanda si Abigail na makakain, lalo sa mga tauhan ni David. Ano? At yun nga, pinaghandaan niya na makakain. Nehemiah paid the workers daily. Ano? Pinakain ni Nehemiah ang lahat ng mga workers. Ano? Daily. Literal na pagkain. Food to eat. Eating nourishes our body. Spirit ay lalakas po tayo, and friendship. Napakaganda niyan, mga minamalong kapatid, mga kaibigan. Number 2, the gift of service. Rebecca's service to Abraham's servant. Genesis chapter 24, kung babasahin natin yan, si Rebecca nag-service sa Abraham's servant. Pinakain niya, pinatuloy niya. Ano? Pinaghandaan na naman. Like our brethren in terms of being hospitable to everyone. Kahit sino nga naman sa atin eh. Kapag bibisita nga lang, di ba? Pag bumisita tayo kay Brother June, may mangga na tayo. Pag uwi natin, may halaman pa. Di ba? Saan ka pa? Ganon din naman tayo. Kung si Sister Annalisa, magbibisita mga kapatid, kaibigan dito, halaman, nagpapa-take out siya pag aalis yung bisita. Di ba? Besides sa napakain mo ang bisita, bigyan mo pa ng halaman, halaman for life today. Di ba? So, yun. For I was hungry and you gave me drink. Ayan, nagutom ang ating Panginoon Diyos. Binigyan natin siya ng drink. Ano? One will not expecting in return. Sana wag tayong umasa na may return. Tumulong tayo. Serving our brethren, the relationship and fellowship make us strong. Lalong mas mainit pa. Hindi sala sa lamig, hindi sala sa init, kundi mainit na mainit ang pagtanggap natin sa serbisyo sa ating mga kapatiran. Ano? Mas maganda nga yung relationship natin magkakapatiran kahit mismo sa ating family. Sa family nga nag-aaway-away, di ba? Dahil sa lupa, dahil sa mana. Pero tayong mga magkakapatiran hindi nag-aaway-away. Alam na natin napansamantala yung mga kayamanan na yan, mawawala yan. Tayo, ang minimiti natin yung nasa langit. Kasama ang ating Panginoon Diyos, mawala man tayo. Kaya yung pag-aaral ng mga sabata ni kapatid na Sheila, yung kay Job, nawalan siya ng pag-aari, pero anong nangyari? Nagpatuloy siya sa paglilingkod sa ating Panginoon Diyos. Mas naging strong pa siya. Number 3, the gift of service. Jesus washes the feet of disciples. Okay, nag-aaral si Daddy. Nagtuturo,
Okay, cellphone. John chapter 13, may interruption ng konti, ano? Hindi alam na live tayo. John chapter 13, verse 12 to 17. Anong ginawa ng ating Panginoon si Kristo? Bagamat siya'y Diyos, anak ng Diyos, nagkatawang tao. Sabi niya, siyang silbi. Mas mainam yung magsilbi kaysa ikaw pinagsisilbihan. Nagsilbi ang ating Panginoon Diyos upang tularan ng kanyang mga apostol. Anong ginawa ng mga apostol nung wala na ating Panginoon Kristo? Sila nagkahugas-hugasan sa bawat isa at hanggang sa panahon natin ngayon, tayong mga magkakapatiran naghuhugasan. Ano? Hindi literal na hugasan sa pamagitan ng nagse-service tayo sa bawat isa. Ano? Sa pamagitan ng technology, nagngangaral tayo. Sa pamagitan ng Bible study, tumutulong tayo, nagpapadalaman tayo. On the spot, GCash. Di ba? Load, pasa load sa mga kapatirang wala. Service po yun. Napakainam nyo para hindi sasabihin ng mga kapatirang, wala akong load. Hindi yun hadlang para walang load at mahinig ng mensahe. Ano? Ituloy natin yan. Hindi hadlang ang pagiging pagkaroon ng pandemic. Bagkos, maging ang pamamaraan ng pandemic sa panahon natin yan ay tuloy na paglilingkod o service sa ating Panginoon Diyos, sa ating mga kapatiran at sa lahat ng mga taong hindi pa nakakilala sa ating Panginoon Diyos sa kanyang katuruan. Good example ang ating Panginoon Diyos talaga. Ano? Panginoon si Kristo. Inuuna niya muna na maglingkod bago siya paglingkuran. Hindi niya inuna na paglingkuran siya. Siya mismong nagpakita ng pagiging good halimbawa o good example. Sabi diyan, 1 Peter chapter 4 verse 9 and 10. Basahin natin. Offer hospitality to one another. Basahin natin sa sinulat ni Apostol Pedro. Ano ang mababasa natin diyan? Ito po. Nauna sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan, na mga patuluyan kayo ng walang bulungan. Okay, napakainam ng kanyang sinabi ng Apostol Pedro. Ano, be example, model for others. First, to God and to others. Example tayo sa ating Panginoon Diyos at sa iba pa. Ano? Use our own gift. Use in serving God and even our own brother and sister in Christ. May iba't iba tayong gift na service. Yung nakaraang message ko, yung talent, yung 5, dapat kung meron tayong 5 talent, anong gagawin natin doon? Magkaroon pa ng 5. Improve pa natin. Kung tayo marunong manalangin, huwag tayong mag-stick sa panalangin. Mag-service tayo. Mag-message. Kung hindi ka marunong sa message, mag-invite. Kung hindi ka marunong mag-invite, mag-linis ng mga gamit sa chapel, maghalama, Sister Alicia, di ba? Pupunta daw mamaya, check yung internet. Ano? Napakaganda nga yun. Hindi siya marunong magturo. Pero sa pamagitan ng paglinis ng chapel, ng pagtutulong, ano? Doon siya magaling, ano? Doon magaling mga kapatiran natin. 1 Corinthians chapter 12, verse 12, for as the body is one and hath many members, and all the members of that one body, being many, are one body, also in Christ. Kaya nga head natin ang ating Panginoong Diyos at tayo mga katawan niya. Na ang katawan, kung kumpara natin sa mismong katawan natin, may kanya-kanyang bahagi, may kamay, may paa, may balikat, may tuhod, at may iba't ibang bahagi pa. May mata, di ba? The talents we have in serving our brethren. I-develop natin yan. Pag hindi natin dinevelop, anong mangyayari sa isang talent na hindi niya dinevelop? Nawala. At pinagalitan pa siya ng kanyang master. Kasi huwag sanang hintayin na mawala ang ating talent. Ano? Kung magaling kang kumanta, maraming magagaling kumanta. Sister Rose. Napakaganda ng boses sa pagkanta. No? Nakaka-uplift ng kaluluwa. Nakakawala ng problema. The resources we have as Brother Randy mahapagal topic in our third CPI lectureship kahapon, o may iba mo mga kapatiran, sa pamagitan ng service ng pondo, magbigay tayo, giving, sabi nga namin sa ni Brother June nung nakaraan, ano? Sa pamagitan ng giving, makakatulong tayo sa service sa ating mga kapatiran, sa proyekto ng ating Panginoon Diyos, sa iglesia. Ano? Anong ginawa naman ni ng biyanan, ano? Ni Pedro, Peter's mother-in-law? Matthew chapter 8 verse 14. Basahin natin. 8 Chapter 14 and 15. Ganito po ang ating mababasa. At nang pumasok si Jesus sa bahay ni Pedro ay nakita niya ang biyanang babae nito na nararatay dahil sa lagnat. At tinipo ang kanyang kamay at inibsan siya ng lagnat at siya'y nagbangon at naglingkod sa kanya. Ang ating Panginoon si Kristo na naman, dumalaw sa katahanan ng biyanan ni Pedro. Anong ginawa ng ating Panginoon si Kristo? Service.
Kung tayo malapit sa may sakit na kapatiran o mga kakilala natin mahal sa buhay, puntahan natin, mas mainam. Iba yung pagiging service mo o pagiging hospital mo, magiling na pakikitungo kung talagang nasa actual ka kaysa yung hindi mo nakikita. Iba yung dating. Katulad ng paghahanda ng pagkain. Yung dideliveran mo na lang ng pagkain. Ano bang mas maganda? Yung dideliveran mo ng pagkain ng iyong family o kaibigan o ikaw mismo magluluto at imbitahan mo ang mga pamilya mo, ang mga kapatiran sa iyong tahanan. Mas maganda yung pag naghahandaan. Iba yung dating nun kaysa yung bibilang mo na lang ng pagkain. Gratefulness of what He done ng ating Panginoong Diyos o Panginoong Jesucristo. Number 4, the gift of shelter. For I was a stranger and you invited me in. Hospitality does not depend on the house. Hindi lang depende sa bahay. Adding on a prophet's room, 2 Kings chapter 4, verse 8 to 10. Leprosy, yung napag-aralan nung naharaan kay Naaman na tinuri Sister Sheila, na captain of the house of the king of Syria. Bagamat siya captain, sumunod siya sa kanyang ng katiwala na pumunta siya upang gumaling sa kanyang sakit na leprosy. Pero gumaling. Lodging Paul, soaking wet, cold, hungry, dirty. Yung sailors ng paglalayag, third missionary journey na, nagkaroon ng shipwreck. Pinatuloy sila ng isang hari sa island, si Apostol Pablo, ng pagitan ng kindness, yung chief na island entertained them. Pinatuloy talaga and entertain. Sila ay basang-basa, hungry, cold, and dirty. Pero tidulungan pa rin sila. Jordan jailer turns hospitable at naging Kristiyano. Acts chapter 16 verse 34. Naturuan ng mga alagad. Yung sa kulungan, natatandaan nyo, yung lumindol, akala nga nito, nahalaya na yung dalawa. Si Apostol Pedro, pero hindi, nandun pa pala sila, nagpray-pray. Earthquake in jail, accept Jesus Christ, itong Jordan jailer. And accept niya si Kristo, ang ating Panginoon si Kristo. Number 5, the gift of benevolence. Naked and you clothe me. Looking after the needs of people. Tingnan natin yung pangangailangan ng mga tao. Meron nga dyan yung, di ba, yung pagtulong sa bandang Rizal, nagbigay ng mga damit, nagbigay ng mga pagkain, na humahanga ako sa mga yan, mga kapatid, mga iba't ibang mga tao tumutulong, na nagbibigay ng mga damit. Hindi ito yung damit na may butas-butas, ito yung damit na pwedeng isuot pa rin at magagamit pa rin ng tao. Benevolent Boaz, Ruth, young widow, anong ginawa? The hard worker and worker, not expecting anything in return, tinulungan niya pa rin si Ruth, si Boaz, God, great love, gift, clothed Adam and Eve, even they sin. Nung kumain sila ng puno ng pagkalan ng mabuti at masama, anong ginawa pa rin ng Diyos? Napakabuti talaga ng Diyos, Binigyan pa rin sila ng damit, even though they sin, still care man. Even then make sins, kahit nagkasala, ang tao ng kanyang nilalang, unang nilalang, sapagkat sila'y hubad. Jesus Christ toward those who cannot repay us. Luke chapter 14. Chapter 12. 14 verse 12 to 14. Ito ang ating mababasa. Basahin po natin. At sinabi rin naman niya sa nag-aaya sa kanya, pagkat naghahanda ka ng isang tanghalian o ng isang hapunan, ay huwag mong tawagin ang iyong mga kaibigan, ni ang iyong mga kapatid, ng iyong mga kamag-anak, ni ang mayayamang kapitbahay. Baka ikaw naman ang kanilang muling anyayan at gantihan ka. Datapat kung maghahanda ka, ay anyayan mo mga dukha, ang mga pingkaw, ang mga pilay, at ang mga bulag. At magiging mapalad ka sapagkat wala silang sukat, ikaganti sa iyo sapagkat gagantihan sa iyo sa pagkabuhay namang muli ng mga ganap. So hindi lang po yung mga magaganda, mga damit ang ating tutulungan, Yung mga mayaman na. O kaya ito yung tulungan din natin yung mga kaaba-aba, yung mga minsan walang mga pagkain, walang bahay.
anyayahan mo sila o expect natin painumin. Meron nga dito sa bahay pag minsan nakakatok na nahingi na pala ng tulong, ano, nabigyan naman tayo, ano, hindi, kahit di naman ganun kalakihan o minsan nauhaw, bigyan natin sila ng tubig sa daanan pag nakakita tayo o ng pagkain, ano. Pero wag naman na po nating i-post kasi ang Diyos ang gaganti sa atin, ano. Basta tumulong na lang tayo. Minsan kasi ganun nga po parang nagiging masama na kapag binibideo mo pa, tutulong ka na lang, gawin na lang natin ng simple. Mas maganda pa yung tumulong ng simple kaysa minsan, ano. Pero maganda na halimbawa yung pagtulong talaga. The gift of benevolence. Sa ating mga kapatiran, tinutulungan din natin unang-una. Sino yung abang-aba sa atin, tinutulungan natin. The gift of benevolence, ano pa? Money value as gift, Rebecca's gift, Joseph Brothers. Money value, a reward payroll signet ring to Joseph. Bago sila humarap, ano, na governor si Joseph, nagpalit siya ng dress. Dinner guest, Joseph before Pharaoh, change cloth. Esther before the king, ganun din. Ano, yung mismong cloth mismo, damit mismo, na paanyaya para maging presentable naman. Ano? In anything, place suitable dress and suit. Like for example, yung pagnanambahan natin ito, kahit online, isipin natin na tayo mismo nagkakatipon-tipon sa ating bahay-sambahan. Magsuot tayo ng damit na kaaya-aya. Kung sa mga bisita, sa mga handaan, party, nagbibihis tayo ng magarbo, dapat sa pananambahan din natin sa ating Panginoon Diyos. Ano? Isipin natin na tayo nananambahan na magbihis tayo ng naayon din naman. Diyos ang ating sinasamba at hindi naman tao. Ano? Appropriate standard of dress. Yung compatible tayo na dress o yung shirt na kaya-aya sa atin, ano, o kaya sa mga kapatiran na nangangailangan, bigyan natin sila ng kaya-ayang damit, hindi yung, sabi ko nga, yung parang basahan na lamang. Kasi sa pamagitan ng damit din, minsan na-judge o kasuotan natin, na-judge yung tao, ano. James chapter 2 verse 2 to 4. Yan po. 1 Timothy chapter 2 verse 9 and 10, misuse of clothing naman sa pananambahan, yun nga po yung sinasabi ko. Yung suot ng natin, kaaya-aya nawa. Basahin po natin 1 Timothy chapter 2 verse 9 and 10. Ganito po ang ating mababasa. First Timothy chapter 2 verse 9 and 10. Kaya hindi naman na mga babae magsigayak na mahinhin damit na may katimtiman at hinahon. Hindi na mahalagang hiyas ng buhok at ginto o perlas o damit na mahalaga, kundi siyang nararapat sa mga babae na magpakabanal sa pamagitan ng mabubuting gawa. For example, yung mga kasuotan ng mga kababayan dapat na maganda rin. Tayo din mga lalaki, ganun din. Balikan natin yung James chapter 2 verse 2 to 4. Basahin po natin. Ito po ang ating mababasa. Sapagkat kung may pumapasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto at may magandang kasuotan at may pumapasok naman isang dukha na may damit na hamak at inyong itangi ang may suot na damit na maganda at inyong sabihin, maupo ka rito sa dahong mabuti, at sa dukha is inyong sabihin, tumayo ka riyan o maupo ka sa ibaba ng aking tungtungan. Verse 4, hindi baga kayo nagtatangi sa inyong sarili at magiging mga hukom na may masasamang pag-iisip? Let for example nga, no, tama nga naman, yung may mga damit na magaganda, papaupuin natin sa harapan o maganda. Samantalang yung mga may kasuotan na kapangitan, ano, hindi presentable, ay patatayuin na lang natin sila. Dapat hindi ganun, ano? Dapat wag tayong mag-judge ng tao. Like for example, naalala ko nung dati akong salesman, nagbebenta akong sasakyan. May mga, sabi ng aking manager, sales manager, na huwag mong titignan sa kasuotan. Tama nga naman, minsan yung may suot na bayong, ay may dalang bayong, mapangit yung damit. Kala mo hindi bibili yung sasakyan, pero kinash na mismo yung sasakyan, kumuha talaga ng sasakyan. Hindi katulad ng maporma yung damit, pumunta, nagtingin-tingin lang, napagod akong nagsalita, hindi naman kumuha ng sasakyan. So wag tayong magtatangin ng tao, ha? Tandaan natin, kala natin, tinitingnan natin sa damit.
na tinulungan natin, mamaya pamamanahan pala kung sinong unang tutulong sa akin, sabi ng matandang yun, ibigay ko kayamanan, baka mali mo, ganoon tayo, tinulungan natin, di natin alam na walang anak, mayaman, mamamatay na, o dito ay nabigyan ng kayamanan. So wag tayong magtatangin ng tao, malay natin, Diyos din yun, na kinasangkapanan, na may solusyon sa atin, sa ating problema kung wala tayong financial o wala tayong bahay. Napakailan ng gano'n, saktong-sakto, So, totoo nga naman yung gano'n na pagkakataon. Ano pa, mga kapatid? Sabi diyan sa pang-5, the gift of comfort, I was sick and you visited me. Sa mga may sakit, mas maganda nga binibisita natin sila. Way back yung namatay na kapatid sa Santiago, ni kapatid na Rogelio Baroga, nung nakunan ng aking may bahay, na si Sister Liza, dinalo kami, ibang dating. Kapag yung talagang problemado ka na, nawawala yung problema, napupuntahan ka mismo sa ospital. Lalong-lalo nangyari, sabihan ko, yung halos mangiyak ako mga kapatid sa tulong nyo. Maraming salamat po pala sa mga nagambag na mga kapatiran na hanggang ngayon ay mautang kami at babayaran na siguro this month. At kasi anong tawag yan? Nag-promissory note lang. Sa awa ng Diyos, sa tulong ng mga kapatiran ay medyo naibsan ang aming pagdadalamhati. Maraming salamat sa lahat-lahat. At unang-una sa ating Panginoon Diyos. Caring for the sick, Proverbs chapter 27, verse 10. Ano pong mababasa natin dyan? Proverbs 27, verse 10. Ito po ang ating mababasa. Ang iyong kaibigan at ang kaibigan ng iyong ama ay huwag mong pabayaan. At huwag kang pumaroon sa bahay ng iyong kapatid sa arawan ng iyong kasakunaan. Maigi ang kapwa na malapit sa kapatid na malayo. Okay, mas maini puntahan. Dalawin talaga natin. Caring for the sick. Ako nga, iba yung dating yung pupuntahan mo mismo kaysa yung kumusta lang. Pero malaking bagay din naman yon sa panahon natin ngayon. Kung tayo ay naka-quarantine, bawal naman kasi pumunta mismo, by pinto na lang pinapadala. Yung padala kay Brother Neil noon, kay Brother Bert, si Sir Chana, pinadala ko na lang. Brad Neil, ikaw na muna magpadala. Nagmotor siya, duman sa bahay, dinala kay Brother June. Si Sir Chana, yung prutas na naibahagi natin. Maraming salamat naman at tayo tumutulong din. Tayo tinutulungan din. Ganun, vice versa mga kapatid. Kung tayo may pangangailangan, tumulong tayo pag may pagkakataon, lalo na sa mga kapatiran sa iglesia. Kung di sila, tutulungan din tayo. Magtulungan sa isa't isa at magpalakasan, mag-comfort tayo sa isa't isa at lalakas tayo. Hindi tayo manghihina. Kita nyo ngayon, si Sir Chana magaling na. Di ba? So, natutuwa tayo. Hindi lang ang Diyos ang natutuwa, kundi tayo mga kapatiran. David and Mephibosheth, si Jonathan, nagkasakit, tinulungan. Si David yung nagluluksa, namatay ng anak. Si Jonathan, tumutulong, Kingdom of Saul from the land, comfort the wounded, parable of the good Samaritan. Yun yung maalala nyo, yung magandang example sa Luke chapter 10, verse 30 to 35. Yung parable of the good Samaritan, sino tumulong doon? Samaritano pa, Hindi nila kalahi. Sabi nga ng robber, what is yours is mine. Siyempre, yung kukunin sa'yo ay sa kanya na. Sabi naman ng priest or Levites na dumaan, pangalawa, ang akin ay akin lamang. Yung pangatlo, Samaritano, sabi niya, what is mine is yours. Dapat ganun yung ating prinsipyo. Kung ano yung sa akin, ay sa iyo. Diba? Yung mga kapatiran ng first century Christian, yung pag-aari nila, diba pinagtipon-ipon nila, hindi na sa kanila yon, sa lahat ng mga kapatiran yon. Pero may nagtabi, namatay, sino na ba yun? Nakalimutan ko na yung mag-asawa. Nagtabi ng binanta ng kanyang kayamanan na alam ng banal na espiritu o ng mga apostol ang sinabi sa kanila. Na nagbukod sila. Sabi, ito na ba lahat ng mga tulong na pagbenta mo na tulong? Oo, yan na po. Si Ananias and Sapphira pala, sorry. Yun na pala, nagtabi sila. Ano nangyari sa kanila? Namatay. On the spot. Yung babae, binigyan ng pagkakataon, pero hindi. Sinungaling pa rin. Lahat na binigay namin, pero namatay pa rin. What is mine is yours. Yan po ang dapat natin prinsipyo. Next, the gift of comfort ulit. Comfort for victims of circumstances or sa mga bagay na dumating, the shipwreck, kung naranasan ni Brad Jun yan. Comfort. Tinulungan siya ng mga nakakita sa kanya. Tsunami, kung na-experience natin dyan, comfort natin sila. Bomb blast, yung nasabugan ng bomba. Landslide, yung natabunan, merong
Dito sa part ng Leyte Bay, natabunan yung mga tao ng buhay, ano? Mga tumulong, mga kababayan natin. Disasters, kung nakaranas tayo ng disasters, tulungan natin sila. Stampede, tulungan natin sila. Natural and artificial disasters, i-comfort natin yung mga nakakaranas nito. The gift of companionship, ano, number 5, napagkamali yata, number 6 na yata to. I was in prison and you came to me. Prison, private punisher, kasi yung prison na yan, para sa mga nahagawa ng mga ano yan, batas na sinalangsang sa batas ng tao para sila ay makulong, ano? Brother John Patricio, alam ko yan, masugid na pumupunta nung hindi pa pandemic, bumibisita sa prison yan. Si Bert Tupas, bumibisita rin, ano? Brother June Duos of Santiago Church of Christ, silang dalawang June Carion, Brother June Carion at Brother June Jabina. Nagpupunta yan sa bilangguan at mag-aral at mag-convert ng mga tao. Si Brother June, ganun din. Kaya nga may kapatiran tayo sa kulungan. Ano? Visited prison or our brother in the prison. Given them second chance to live new life. Ex-con nga sila pero bigyan natin ng chance. Tayo din, bigyan ng chance ng ating Panginoon Diyos na tayo makasalanan pero naging Kristiyano tayo upang hindi na tayo maging makasalanan pa. Ano, mapagpatuloy sa gawain mabuti o sa katuruan ng ating Panginoon Diyos. Some prison have no walls like in Palawan. Ano, may prison sa Palawan, walang rehas. Parang malaya ka pero wag kang tatakas at baka huliin ka rin nila. Siyempre may record ka. Yung walang walang bars. Grief, broken relationship, financial stress, pandemic stress, tulungan natin ang mga kapatiran natin na nakaka-experience nito. Katulad ng ginagawa ng counseling. Giving ourselves open to others needy. Counseling na ginagawa ng ating kapatid sa CPI class, ano? Sa mga mag-asawa, sa mga single, o sa mga byudo o byuda, nagbibigay ng counseling. Visiting our brethren, magkaroon tayo ng schedule. Pumasyal tayo, ano? Kung kumusta na si Brad, like for example, nagbigay tayo ng mga pagkain bayot, pumasya-pasyal sa mga tahanan, ano? Ginawa ng mga lalaboys na kapatiran. Meeting spiritual and emotional needs. Counseling. Missed opportunities. Ano yung mga missed opportunities? To the extent that you did not do it to one of the list of those, you did not do it to me. Sabi ng ating Panginoong Diyos. Ano yung mga missed opportunities? Merong oportunidad pero hindi nila ginawa yung pagkakataon na yun. The prodigal son's brother. Kahit even though kasama siya ng kanyang ama, yung opportunities na kasama niyang ama, hindi niya pinakita yung pagkakataon na upang siya makita ng kanyang ama. Nandun siya na parang wala lang. Ano pa? The rich man and Lazarus. Luke chapter 16 verse 19 to 21 o Galatians 6:10. Kapag may opportunity tayong tumulong, si Lazarus nandyan. Rich man. Si Lazarus na naghihirap kahit mumu lamang, hindi malaglagan. Hindi malaglagan kahit pagkain nga ng parang aso, di mabigyan si Lazarus ng mayaman. Pero anong nangyari? Nung napunta sila sa langit, namatay, napunta sila sa kabilang buhay, si Richman nasa dusang apoy, samantalang si Lazarus ay nasa langit. Galatians chapter 6 verse 10, oportunidad na magtumulong sa ating kapatiran, gawin natin. Pag may pagkakataon tayo, pag wala na yung pagkakataon na yan, pagpatay na tayo, hindi na natin magagawang tumulong pa. Going beyond salvation, tumulong tayo, oportunidad na ipangaral ang banal na kasulatan. Kasalanan pa natin mga kapatid kung mismong membro natin sa pamilya ay hindi naturuan ng banal na kasulatan. Kasalanan yun. Matthew chapter 16 verse 24. Sabi ng ating Panginoon si Kristo, denied mo ang iyong sarili, take up our own cross and follow Jesus Christ. Pasanin natin ang ating cross o cross ng ating Panginoong Jesucristo. Iwanan na natin yung sarili natin. Kumbaga, masusunod ang ating Panginoong Jesucristo. John chapter 13 verse 35, anong dapat natin gawin? Love one another. 1 John chapter 3 verse 10, no righteousness not of God. Hindi siya natatangi ang ating Panginoong Diyos. James chapter 2 verse 15 to 16, empty words of no use. Ano yung mga napag-aralan natin? 6 gifts of hospitality. Una, the gift of nourishment. Pangalawa,
the gift of service. Pangatlo, the gift of service, mali. The gift of shelter. Panglima, the gift of companionship. Pang-anim, the gift of companionship. Parang nagkamali ako, parang inaantok yata ako. Una, ulitin natin. The gift of nourishment. Pangalawa, the gift of service. Kasi ginawa ko tong message na to kagabi, mga kapatid. Pangatlo, the gift of shelter. Hindi pala service yun. Pang-apat, the gift of benevolence. Yung pala. Panglima, the gift of comfort. At pang-anim, the gift of companionship. Nako, talagang nakatulog na yata ako. Ginawa ko to. Sorry mga kapatid, ano? And bago magtapos, God give you clothing, house, everyday life, and God need love. You must, you give love. And then what we give God in return. Ano naman ang bibigay natin sa ating Panginoong Diyos? Yung mga sinabi na gift na yun, dapat ibigay natin yun sa ating Panginoong Diyos at yun sa mga tao. O ano man ginagawa natin sa kapwa natin tao, maliit man yun, o sa mga kapatiran ay ginagawa na natin ito sa ating Panginoong Diyos. Dapat meron tayong resolution upang magawa natin yan. Dapat magkaroon tayo ng reflection sa ating sarili at magkaroon ng rededication. Muli, magandang umaga at maraming salamat sa pakikinig.